Maagang nagising si Mark sa mahinang tilaok ng mga manok at sa amoy ng basang semento na galing sa labas. Umiihip ang malamig na hangin mula sa maliit na bintana na yari sa kawayan. At mula roon, tanaw niya agad ang sementeryo ng bayan nila. Ang tanawin na araw-araw niyang nakikita mula pagkabata. Sa tuwing nagigising siya, yun ang una niyang nakikita. Tatawid lang naman kasi ng kalsada, mararating na ang sementeryo. May mga nicho, mga lapida, mga kandilang nauupos at mga bulaklak na nalalanta. Nilingon ni Mark ang paligid ng barong-barong nilang bahay. Butas-butas ang dingding, ang bubong ay tinakpan lang ng yero at lumang tolda. Sa gilid, may lumang kalan na halos hindi na magamit dahil walang laman ng tangke. Lumapit siya roon at nagpaningas na lang gamit ang kahoy na pinulot niya kahapon sa tabi ng kalsada. "Kuya Mark!" Mahinang tawag ng kapatid niyang si Sean. Paglingon niya, nakita niya si Sean, ang kanyang nakababatang kapatid. Nakaupo ito sa sahig na kawayan at hawak na agad ang mga pogs nito. "Gising ka na pala," sabi ni Mark. "Hintayin mo lang, magluluto ako ng almusal." "Anong almusal natin, kuya?" tanong ni Sean at nangingislap ang mata. Napatingin si Mark sa lumang kaldero na nasa harap niya. Isang tasa ng bahaw lang ang natira kagabi. "May bahaw pa tayo. Ipapainit ko lang. Sabawan na lang natin ang kape." "Sige kuya," sagot ni Sean at nakangiti na parang walang problema sa mundo. Habang sinasandok ni Mark ang kanin, naririnig niya ang banayad na paghilik ni Romy, ang kanilang amain mula sa kabilang silid. Sa tabi nito, ang kanilang ina na si Lucy ay wala. Karaniwan na yon, umaalis talaga ito ng maaga. Minsan daw tumutulong sa tindahan ng kaibigan, pero madalas alam ni Mark na nasa bahay ng kakilala, umiinom o nakikipagkwentuhan. Walang pakialam kahit siya at si Sean ay nagtitiis ng gutom. Tahimik lang si Mark habang nagpapainit ng tubig. Pinagmamasdan niya ang apoy, tinatansya kung sapat ba ang panggatong. Habang ginagawa niya yon, napatingin siya kay Sean na patuloy lang sa pagkanta ng usong kanta. "Ang pangit ng boses mo," hindi napigilan na sabi ni Mark. "Mali pa ng lyrics." Ngumuso naman ang kanyang kapatid na nilalaro ang pogs nito. "Ikaw nga, mas pangit ang boses mo." Tumigil si Mark sa ginagawa niya. Tiningnan niya ang kapatid na payat, medyo madungis pero maliwanag pa rin ang mukha. Minsan, naiisip niyang hindi niya alam kung saan kumukuha ng lakas at saya ang kapatid niya. Habang si Mark, sa edad na 13 ay ramdam na ramdam ang bigat ng bawat araw. "Kuya, hindi ka ba kakain?" tanong ni Sean nang mapansin nito na iisa lang ang plato. "Kain ka na, busog pa ako kagabi," sagot ni Mark kahit ramdam niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. "Hindi nga," mariing sabi ni Sean. "Sabay tayo, kahit konti lang. Kain ka rin, hati na lang tayo dito kuya." Napangiti si Mark pero umiling pa rin. "Sige na, para sa iyo yan. Mas bata ka at mas payat. Ako, sanay na. Makakahanap naman ako ng diskarte mamaya para makakain ako. Saka ako, kaya ko magtiis ng gutom kapag nasa school. Ikaw hindi. Mabuti nga at wala munang pasok." Tumingin si Sean sa kanya, parang gusto pang pilitin siyang kumain. Kalauna naman ay tumango na lang. Dahan-dahan itong kumain at bawat subo ay parang may ngiti. "Masarap kuya," sabi ni Sean habang umunguya. "Masarap ba? Bahaw lang yun sa kakape." "Pero ikaw ang nag-init eh," sagot ng kanyang kapatid. "Kaya masarap." Napatingin si Mark sa bunsong kapatid. Ang liwanag ng mukha ni Sean, ang simpleng kasiyahan na parang walang kahirap-hirap sa mundo. Doon niya napagtanto kung gaano kalinis ang puso nito. Sa ganoong bata, walang puwang ang galit o pangungutya. "Kuya,
Biglang sabi ni Sean at binasag ang katahimikan. Paglaki ko, gusto ko maging trabahador sa sementeryo. Napakunot ang noo ni Mark. Bakit dun? Kaya nga tayo nag-aaral para kahit papano maganda naman ang maging buhay natin kapag tumanda tayo. Kasi tahimik, saka maraming bulaklak. Gusto ko yung may amoy na ganun, kuya. Gusto ko ang matulog dun kapag maraming bulaklak. Hindi ako natatakot sa multo. Saad pa ni Sean. Napangiti si Mark. Ayaw mo bang maging pulis o teacher? Hindi. Gusto ko lang yung gaya mo. Marunong magluto, marunong magtrabaho, marunong magbantay, marunong mag-alaga. Gusto ko maging kagaya mo, kuya. Parang tinamaan si Mark ng kung anong mainit sa dibdib. Hindi siya sanay na marinig yon. Wala namang nagpasalamat o humanga sa kanya kahit kailan. Pero ngayon, narinig niya yon sa batang pinakamahalaga sa kanya. Sean, alam mo ba, ikaw ang dahilan kung bakit ako gumigising araw-araw. Tanong niya rito dahil yun naman talaga ang totoo. Kung hindi dumating sa buhay niya ang kanyang kapatid, baka sumuko na siya sa buhay. Bakit naman? Tanong ni Sean at nakangiti pa rin. Kasi gusto kong makita kang masaya. Gusto ko tang palaging pasayahin. Para sa akin, ikaw lang ang pamilya ko, Sean. Tayo lang ang magkakampi sa bahay na to. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Tumawa si Sean. Siyempre, di mo ako iiwan. Magkapatid tayo eh. Saka lagi naman ako masaya, kuya, kapag ikaw ang kasama ko. Napatawa na lang si Mark kahit may kirot sa dibdib. Gusto niyang maniwala na laging magiging ganoon kasimple ang buhay. Na kung magtitiis lang sila, baka isang araw ay giginhawa rin sila. Ngunit habang naririnig niya ang mahinang ungol ni Romy mula sa kabilang silid, bumalik sa kanya ang bigat ng realidad. Mamaya lang ay gigising na naman yon, magagalit at hihingi ng pera kahit wala naman silang pera. Mabilis niyang tinapos ang paghuhugas ng pinggan. Pagkatapos mong kumain, Sean, magbihis ka. Pupunta tayo mamaya sa may tindahan ni Aling Perla. Baka may ipapagawa. O kuya, sagot ng bata. Pwede ba tayong dumaan sa sementeryo mamaya? Bakit naman? Tanong ni Mark. Gusto ko lang makita yung mga puntod. Ang ganda kasi kapag may araw. Muli na lang siyang natawa. Sige, mamaya. Ikaw, ginagawa mo na namang pasyalo ng sementeryo. Isang hapon nang magising si Romy, amoy alak ang buong silid. Halos pawis at asim ng lumang kumot. Sa tabi ng kutsyon, nakatambak ang mga bote ng gin. Umuungol ito habang bumabangon, hawak ang ulo at nagmumura sa sakit. Putragis naman! Ano bang sinabi ng Lucy na yun kagabi? Reklamo nito habang nagsisipilyo gamit lang ang daliri at tubig sa baso. Naririnig ni Mark ang bawat mura mula sa kabila. Tahimik lang siya habang pinupunasan ang basang sahig. Sa labas, si Sean ay naglalaro ng tansan. Parang simple lang ang araw. Ngunit ramdam ni Mark ang papalapit na panganib. Kilala niya na ang ugali ni Romy tuwing gigising ito na lasing pa. Paglabas ni Romy sa silid, agad itong sumigaw. Oy! Ikaw! Bakit walang pagkain? Anong ginagawa mo rito sa maghapon? Wala kang silbi. Napatigil si Mark sa pagpupunas. Wala po tayong bigas. Baka bukas. Bukas. Yan ang lagi mong sagot. Sigaw ni Romy, sabay hampas sa dingding. Mga walang silbi. Anak ka lang ng unang asawa ng inutil na yun. Nanginginig ang mga labi ni Mark. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sigawan pabalik, pero pinigilan niya ang sarili. Kung magsalita siya, baka mas lalo lang silang masaktan ni Sean. Sinipa-sipa ni Romy ang mga gamit. Hindi niyo maayos tong bahay na parang kural na ng baboy. Alam mo, kung hindi lang dahil sa nanay mo, matagal ko na kayong pinaalis dito. Tahimik lang si Mark. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang hangin. Ang bawat salitang binibitiwan ni Romy ay parang latay na dumidikit sa laman niya. Pero nasanay na siya. Ilang taon na rin niya itong pinagtitiisan.
hanggang sa pumasok si Lucy. "Ano na namang sigaw yan, Romy?" "Yung anak mo. Kala mo kung sino, wala namang ambag," sagot ni Romy. "Tamad, inutil, gaya ng tatay niya." Napayuko si Lucy. "Hayaan mo na. Bata pa yan. Maghahanap din niya ng diskarte." "Diskarte?" Galit na tawa ni Romy. "Diskarte niyang kumain ng libre." Hindi na kumibo si Mark. Nilapitan niya si Sean at marahang hinila papasok ng silid. Ayaw niyang marinig pa ng bata ang mga murang lumilipad sa hangin. Pagkasara ng pinto, hinaplos niya ang buhok ni Sean. "Huwag mong pakikinggan yun, ha?" "Galit si Tia Romy?" tanong ng bata at mahina ang boses. "Oo, pero lilipas din yan," sabi ni Mark at pilit na nakangiti. "Kapag pagod na yan, titigil din ang loko-loko na yan." Tumango lang si Sean pero nakita ni Mark na pinipigil nito ang pagluha. Lumipas ang hapon habang unti-unting lumalalim ang gabi. Naririnig ni Mark mula sa labas ang tawanan ni na Romy at Lucy. May mga bote ulit ng alak, may tugtuging malakas mula sa lumang speaker nila. Sa kabilang silid, sina Mark at Sean ay tahimik lang. Wala silang hapunan. Kanina pa kumakalam ang tiya ni Mark. Pero mas malakas ang pagdaing ng tiya ni Sean. "Kuya," mahinang sabi ng bata. "Gutom na ako." Napatingin si Mark sa kapatid. Nakahiga si Sean sa banig, payat at nakaunan sa lumang t-shirt. Pinisil ni Mark ang kamay nito. "Pasensya ka na, wala tayong makain ngayon. Pero bukas, hahanap ako ng trabaho. Baka kay Aling Perla o kahit saan. Baka may maibigay." Tumango lang si Sean pero narinig ni Mark ang munting ungol ng tiya nito. Napabuntong hininga na lang si Mark. Makalipas ang ilang oras, lumalim na ang gabi. Patuloy pa rin ang tawanan ni na Romy at Lucy sa labas. Pero unti-unti na yung naging mga paos na tunog hanggang sa naging halakhak na may halong sigawan. "Wala kang utang na loob, Romy!" sigaw ni Lucy. "At least ako hindi tamad." Balik ni Romy sabay kalabog ng bote sa mesa. Napapikit si Mark. Sa bawat ingay, pinipigilan niyang magalit. Gusto na niyang lumabas, gusto niyang pigilan, pero alam niyang walang mangyayari. Lasing na ang mga ito. Narinig niyang tumikhim si Sean. "Kuya, natatakot ako." Hinaplos ni Mark ang likod ng bata. "Wala yan, pikit ka na lang. Nandito naman ako." Lumipas pa ang ilang sandali. Sa labas ay tumahimik na ang lahat. Tapos na sigurong uminom sina Romy at Lucy. Sa dilim ng kanilang maliit na silid, tanging tunog ng kuliglig at mahinang paghinga ni Sean ang naririnig. Nakayakap ang bata sa kanya. Nakapikit at payapa ng natutulog. Pinagmamasdan ni Mark ang mukha ng kapatid niya. May maruming pisngi, manipis na labi, at payat na katawan na halos nakabalot lang sa lumang kumot. Para sa iba, marumi at kawawa siguro si Sean, pero para kay Mark, ito ang pinakamasayang parte ng buhay niya. "Basta ako ang bahala sa'yo," bulong niyang muli. Sa labas ng bintana, may mga bituin pa rin. Nakatitig siya roon at habang dahan-dahan siyang dinadalaw ng antok, naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Hindi lang dahil sa gutom, kundi sa tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan niya kakayanin iyon. Ngunit sa gabing yon, sa gitna ng gutom, tahimik na natulog si Mark. Niyakap ang kapatid na parang tanging yaman na hindi kailanman maaagaw ng kahirapan. Isang tanghali nang dumating si Lucy sa bahay nila at may dalang brown envelope. Basang-basa ang pawis nito at may bakas ng pagod sa mukha. Pero hindi maikakaila ang kislap sa mga mata. Isang kislap na matagal nang hindi nakikita ni Mark. "Hoy, Romy!" sigaw ni Lucy mula sa pinto. "Dumating na yung sustento ng tatay ni Sean." Napabangon agad si Romy mula sa papag
Hawak pa ang bote ng gin na tila ayaw bitawan. Aba, sa wakas, magandang balita yan. Ilabas mo na't magtoma tayo mamayang gabi. Tahimik lang si Mark sa gilid. Nakaupo sa bangkong kahoy habang tinatahi ang sirang tsinelas ni Sean gamit ang sinulid na halos maputol na. Pinigilan niya ang sarili na tumingin, pero hindi niya napigilang mapansin ang sobrang makapal at halatang maraming lamang pera. Nakita rin niya kung paanong mabilis na itinago yun ni Lucy sa ilalim ng lumang kumot. Ngunit hindi sapat yun para makalusot kay Romy. Hoy, wag mong itago yan, singhal ni Romy. Ako ang lalaki rito. Ako ang dapat may hawak ng pera. Para to kay Sean, sagot ni Lucy at agad na nagtaas ng boses. Hindi para sa alak mo. Napahinto si Mark. Sa loob niya, gusto niyang palakpakan si Lucy. Matagal na rin niyang gustong marinig na sabihin yon ng kanyang ina. Pero alam niyang masama ang susunod. Lumapit si Romy, humakbang ng mabigat at tinutok ang daliri sa mukha ni Lucy. Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Lucy. Baka nakakalimutan mong pinapakain ko kayo dito kapag hindi ka nakakahutot ng pera dyan sa tatay ni Sean. Pinapakain? Halos matawa si Lucy. Kailan pa? Puro alak at sugal ang inaatupag mo, Romy. Sa sandaling yon, sumiklab na ang away ng dalawa. Parang lalong kumulo ang sikmura ni Mark. Tumayo siya, pilit pinapakalma ang sarili. Ayaw niyang makialam. Alam niyang kapag sumabat siya, siya ang sasalo ng galit. Pero nang makita niyang itinaas ni Romy ang kamay, kusa nang gumalaw ang katawan niya. Wag! Sigaw ni Mark at mabilis na pumagitna. Isang sampal ang tumama sa kanya at hindi yon napunta kay Lucy. Walang hiya kang bata ka! Sigaw ng kanilang amain. Napaatras si Mark habang nanginginig ang kamay. Ngunit bago siya muling masaktan, mabilis na sinunggaban ni Lucy ang braso ni Romy. Tama na, Romy. Bata yan. Bata? Singhal ni Romy. Matanda na yan para makialam sa mga usapan. Hindi na nakapagsalita si Mark. Sa halip, tinakbo niya ang labas ng bahay, diretso sa ilalim ng malaking punong mangga malapit sa sementeryo. Doon siya napaupo habang hinihingal. Ganun naman palagi sa bahay nila, may pera man o wala. Lumipas ang isang oras bago siya bumalik. Pagbukas niya ng pinto, tahimik na ang bahay. Wala na roon si Romy, nandoon lang si Sean at ang nanay niya. May litsong manok na rin sa lamesa. Kuya, kain na! Bulalas ni Sean at kinuha na siya ng plato at pinagsandok ng kanin. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Tumango na lang siya at tahimik na kumain. Kahit papaano naman, nakakakain sila ng masarap na pagkain kapag may pera. Pero mas madalas pa rin talaga na nagugutom sila, lalo na kapag lumalayas ang nanay nila na si Lucy. Ang kanilang ina, hindi consistent sa pagiging ina. Minsan, napapakain naman sila, pero mas madalas ay napapabayaan sila. Palagi rin na pinauulanan ng mura at masasakit na salita kapag mainit ang ulo. Nay! Mahina niyang tawag. Lumingon si Lucy at bakas sa mukha ang pagod at galit. Mark, sana wag ka nalang humarang. Kaya ka nasasaktan. Alam mo namang mabigat ang kamay nun. Napailing na lang siya. Ayos lang po, sanay na po ako. Pero hindi yun totoo. Sa bawat pasa, sa bawat sampal, parang unti-unting nasusunog ang tiwala niya sa mundong ginagalawan nila. 3,000 na lang to, sagot ni Lucy. Sapat na sana to pang gastos natin hanggang katapusan. Makakabili na sana tayo ng bigas, ulam at bagong tsinelas ni Sean. Pero kinuha ni Romy yung kalahati. Sabi niya, kailangan daw pambayad ng utang. Tahimik lang si Mark. Alam niyang wala namang utang si Romy. Utang lang sa sugal at alak. Kinagabihan, dumating si Romy
amoy gin at yosi. Dumiretso ito sa papag, humiga at agad na nakatulog. Sa tabi ng ilaw, nakaupo si Mark at si Sean. Pinapanood niya ang kapatid na abalang-abala sa pagdodrawing gamit ang lapis na halos kaputol na. "Kuya, tingnan mo," masiglang sabi ni Sean sabay pakita ng papel. "Robot, ang ganda." Ngumiti si Mark kahit may kirot sa dibdib. "Ang ganda nga. Halika, tulog na tayo ah." "Sige kuya." Mas maiging matulog na lamang silang magkapatid. Dahil alam ni Mark na lilipas na naman ang isang araw na magtitiis sila sa gutom. Hanggang sa nalalapit na naman ang araw ng undas. Maagang maaga pa lang, gising na ang buong baryo. Ang dating tahimik na daan sa tapat ng sementeryo ay biglang napuno ng mga tao. May nagbebenta na agad ng kandila, bulaklak, palamig, at kung ano-ano pa. Mula sa kanilang barong-barong, tanaw ni Mark ang mga naglalatag ng paninda. Napangiti siya kahit papaano. Malapit na ang undas, panahon na naman ng maraming tao sa sementeryo, at sa isip niya, pagkakataon din yon para makahanap ng dagdag na kita. "Kuya, ang dami ng tao," sigaw ni Sean sabay labas sa bahay habang nakasando lang at butas-butas pa ang shorts. "Oo nga Sean," sagot ni Mark habang nag-aayos ng lumang walis at timba. "Kaya mag-aayos tayo ng gamit. Tulong tayo kay Mang Doro mamaya." "Yung nag-aalaga sa sementeryo?" tanong ng bata sabay takbo sa tabi niya. "Oo, baka bigyan tayo ng trabaho. Malapit ng undas, maraming nagpapalinis ng puntod. Kapag sinwerte tayo, baka makakain tayo ng masarap mamaya." "Wow, gusto ko ng pansit kuya." Napatawa si Mark. "Pansit agad. Tingnan natin kung gaano kalaki yung kikitain natin." Pagkalipas ng ilang oras, naglakad silang magkapatid papunta sa sementeryo. "Mark!" tawag ni Mang Doro, ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo, habang may bitbit na balde ng tubig. "Anong ginagawa mo rito? Hindi pa undas ah." Mang Doro," magalang na sagot ni Mark. "Gusto ko po sanang tumulong maglinis ng mga puntod. Kahit yung mga walang dumadalaw, okay lang po. Kahit barya-barya lang ang bayad." Tumingin si Mang Doro pagkatapos ay kay Sean. "Aba, sinama mo pa tong kapatid mong paslit ah." Opo, matulungin naman po yan. Magaling magbuhat ng timba." Ngumisi si Mang Doro. "Sige na nga. Total, madami pa akong hindi nalilinisan. Eto, yung sa likod ni Mang Berto, punong-puno ng damo. Linisin nyo yon. Bibigyan ko kayo ng 100 kapag natapos." "Salamat po, Mang Doro," masayang sabi ni Mark. "Salamat po, Mang Doro," dagdag ni Sean. Pagdating nila sa dulo ng sementeryo, agad silang nagtrabaho. Si Mark nagwalis ng mga tuyong dahon at tinatabas ang damong tumubo sa gilid ng puntod. Si Sean naman, hawak ang tabo, binabasa ang lapida habang kumakanta. Napatawa si Mark. "Ano yan, Sean? Bagong kanta?" "O kuya, para di ako matakot. Baka sumabay kumanta yung mga multo." Mahina siyang tumawa. Sa kabila ng pagod at ng sikat ng araw, gumagaan ang pakiramdam niya kapag naririnig niya ang halakhak ng kapatid. Pagkatapos ng halos 2 oras, natapos nila ang unang puntod. Basang-basa sila ng pawis pero masaya. "Kuya, tingnan mo, ang linis na." Tumango naman siya. "Oo nga, parang bago." Dumating si Mang Doro, dala ang isang tubig at 2 tinapay. "Oh, heto. Pahinga muna kayo. Eto yung bayad." Inabot na nito ang 100 piso sa kanila. "Salamat po," nakangiting sabi ni Sean. Habang kumakain sila ng tinapay, natanaw ni Mark ang mga mayayamang puntod sa kabilang bahagi ng sementeryo. Mga mosoleo, kulay puti at marmol, parang maliit na bahay na may kortina at aircon. "Kuya," bulong ni Sean, "ang ganda naman doon. Parang bahay ni Mayor." "Oo nga," sagot ni Mark at napangiti. "Mas maganda pa yata yan kaysa sa bahay natin." Tumingin sa kanya ang kapatid. "Bakit kaya ganun kuya?"
Anong ganun? Napanguso ito. Bakit yung mga patay, may bahay na maganda tapos tayo buhay pa, sira na yung bahay natin? Natigilan si Mark. Hindi niya agad alam kung paano yun sasagutin. Sa huli, ngumiti na lang siya at sinabing, Siguro kasi Sean, pinaghirapan nila nung buhay pa sila. Saka baka mayaman sila. Pero tayo, gagawa rin tayo ng paraan. Balang araw, magkakaroon din tayo ng bahay na mas maganda kaysa dyan. Bahay na matitirhan natin kapag buhay na at bahay na matitirhan natin kapag patay na. Pagkatapos ng pahinga, nagpatuloy sila sa trabaho. Habang si Sean ay abala sa pagtutulak ng timba, si Mark naman ay naglilinis pa ng isa pang puntod. Paminsan-minsan, may mga dumaraan na pamilya. Dala-dala ang mga bulaklak at kandila. Ang ilan, nagbibigay ng barya sa kanila kapag nagpapatapo ng kalat. Hindi pa man undas pero may mga dumadalaw na. Siguro para hindi makipagsiksikan sa mismong araw. Oh, yung 2 batang yan, bigyan mo ng 20, sabi ng isang ginang. Salamat po ate, sigaw ni Sean sabay yuko. Sa loob ng ilang araw, nakaipon sila ng pera na pangkain nila. Hindi man kalakihan pero para kay Mark ay malaking bagay na yon. Pag-uwi nila sa hapon, pagod na pagod si Mark pero magaan ang loob. Bumili sila ng sardinas, bigas at isang pares ng murang tsinelas sa palengke. Pinagmasdan niya si Sean habang sinusukat ang bagong tsinelas. Mura lang, kulay asul, pero kumikintab pa dahil bago. Medyo nadismaya kasi siya sa nanay nila na nangakong ibibili ng tsinelas si Sean pero hindi naman ginawa. Kuya, sigaw ni Sean at tuwang-tuwa. Sakto sa paa ko, ang ganda. Ngumiti si Mark. Ayan na, huwag mong masyadong ilubog sa putik, baka bukas mapunit na agad. Hindi to mapupunit kuya, promise ko. Napangiti naman siya. Talaga lang Tumango si Sean sabay yakap sa kanya. Salamat kuya, ang bait-bait mo talaga. Kinabukasan, balik ulit sila sa sementeryo. Marami ng tao, may mga nagkakantahan, may nag-aalay ng pagkain, at may mga batang naglalaro sa mga pagitan ng puntod. Si Sean, tuwang-tuwa, halos matumba sa dami ng nakikita. Napansin ni Mark na may mga batang tumatakbo, nagbabatuhan ng kandilang natunaw at nagtatawanan. Hindi niya maiwasang mapangiti. Alam mo kuya, sabi ni Sean habang pinupunasan ang lapida. Kung may bahay tayo tulad nito, siguro ang saya. May mga bisita araw-araw, may pagkain, may kandila, may bulaklak. Nang matapos nila ang paglilinis, umupo silang magkapatid sa lilim ng malaking puno. Habang nagmamasid sa paligid, tinawanan nila ang nakikita nilang mga magagarbong puntod. Kuya, yung mausoleo na yun turo ni Sean. May kortina pa, parang may aircon. Oo nga, natawa si Mark. Ang ganda. Yung katabi nun, may mga ilaw pa parang nagbabakasyon lang sila. Nagkatawanan silang dalawa ng malakas hanggang sa halos mapansin sila ng mga dumadaan. Pero wala silang pakialam. Sa sandaling yon, sa gitna ng sementeryo, sa paligid ng mga puntod, parang sila lang ang dalawang buhay na tunay na masaya. Lumubog na ang araw nang matapos sina Mark at Sean sa paglilinis ng mga puntod. Namumula na ang mga palad ni Mark at si Sean naman ay halos hindi na maigalaw ang braso sa pagdadala ng timba buong maghapon. Ngunit sa kabila ng pagod, may ngiti sa kanilang mga labi. Kuya, ilan na yung kita natin? Tanong ni Sean habang nakaupo sa lilim ng puno. Hinugot ni Mark ang gusot-gusot na panyo mula sa bulsa. Sabay bilang ng mga barya na nakatago roon. 1, 5, 10, 30, hanggang sa umabot sa kabuang 250 piso. 250, Sean. Masayang sabi ni Mark. Ang dami, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Sean.
Ang dami nga kuya. Pwede tayong bumili ng hotdog, tapos bigas, tapos burger na buy one take one kuya. Napangiti si Mark at tinapik ang ulo ng kapatid. Oo, lahat ng gusto mo. Pero unahin muna natin ang bigas para tuloy-tuloy ang pagkain natin. Nagdesisyon na muna sila na umuwi sa kanila para maibaba ang mga panlinis. Maliligo na rin muna sila bago pumunta sa night market. Doon pa kasi sila makakabili ng gustong burger ni Sean. Kuya, sabi ni Sean habang naglalakad sila sa gilid ng sementeryo. Bukas, pwede ulit tayo maglinis? Napangiti naman si Mark kahit pagod na pagod. Hindi na pwede. Undas na bukas mismo. Wala nang magpapalinis. Mas marami ng tao bukas. Ngunit pagpasok nila sa bahay, natigilan agad si Mark. Nasa loob si Romy, nakaupo sa lamesa, hawak ang bote ng gin. Nakaawang ang pinto at sa gilid ay si Lucy, tahimik lang na nag-aayos ng baso. Namumula ang mga mata ni Romy at halatang lasing na naman. Iyan ba yung pinagkakakitaan mo? Malakas na sabi ni Romy habang tinuturo ang pera sa kamay ni Mark na nakalagay pa sa plastic. Kanina pa ako naghihintay. Akala mo siguro makakalusot ka. Para po sa pagkain namin, tiyo. Mahina ngunit mariing tugon ni Mark. Hinawakan niya ng mahigpit ang pera na parang kayamanan na ayaw niyang pakawalan. Lumapit si Romy, mabigat ang hakbang at mabaho sa amoy ng alak. Para sa pagkain ako. Hoy, dito kayo nakatira sa poder ko. Akala mo ba libre lang ang mag-alaga sa inyo dito? Ano ba yan, Romy? Awat ni Lucy. Tumahimik ka, Lucy! Sigaw ni Romy, sabay hampas ng bote sa lamesa. Ako ang lalaki rito. Bahay ko to at ako ang masusunod. Nanginginig si Mark. Ramdam niya ang kabanisyon sa likod niya at mahigpit itong kumapit sa laylayan ng kanyang damit. Mabilis na inagaw ni Romy ang pera mula sa kamay niya. Akin na to! Ako ang may karapatan dito. Sabay sa bunot pa sa buhok ni Mark. Walang kwenta. Anak ka ng unang asawa ng inutil. Tiyo, tama na po. Umiiyak si Sean pero hindi ito pinakinggan. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Mark. Parang umalingaw-ngaw yon sa buong bahay. Napasubsob siya sa sahig, nanlilisik ang mga mata sa sakit at galit na pilit niyang nilulunok. Romy, tama na! Sigaw ni Lucy, ngunit halata ang pag-aalangan. Hindi nito magawang lapitan ang asawa. Maya-maya ay tahimik silang nagkulong sa kanilang silid. Iyak ng iyak si Sean habang nakayakap sa kanya. Naririnig pa rin nila ang tawanan at kalabog ng bote sa kabila, habang si Romy at Lucy ay muling umiinom. Sa loob ng madilim na kwarto, ang tanging liwanag ay mula sa maliit na kandila na halos maubos na. Kuya, bulong ni Sean. Bakit ganun sila? Hindi agad nakasagot si Mark. Nakatitig siya sa kisame na may mga butas, kung saan pumapasok ang malamig na hangin ng gabi. Sa labas, maririnig ang mga tawanan ng mga tao na galing sa sementeryo. Mga pamilyang sabay-sabay kumakain, nagkukwentuhan, nag-aalay ng pagkain para sa mga yumaong mahal sa buhay. Samantalang sila, nagugutom na naman at pinagmamalupitan. Ewan ko, Sean, mahinang sabi ni Mark sa wakas. Siguro kasi masyado lang silang pagod. O baka galit sila sa mundo. Pero bakit sa atin sila galit? Inosenteng tanong ni Sean. Hindi na nakasagot si Mark. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ng bata at pinilit ng umiti. Matulog ka na lang Bukas maghahanap ulit tayo ng malilinis. Pero kuya, wala na tayong malilinis. Undas na lalo bukas, mas maraming tao. Wala nang magpapalinis. Tingnan natin bukas. Baka may magbigay. Baka may awa ang Diyos. Tahimik na sumunod si Sean, ngunit bago pumikit,
Marahan itong hinawakan ang kamay niya. Kuya, ayoko na kay Tatay Romy, saka kay Nanay. Parang may tumusok sa dibdib ni Mark. Gusto niyang sabihin na ayaw din niya. Gusto niyang sabihin na minsan naiisip niyang tumakas sila. Pero saan sila pupunta? Paano sila mabubuhay? Kaya ngumiti na lang siya. Shh! Matulog ka na. Basta magkasama tayo. Kakayanin natin. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ng kapatid, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, tinitigan niya ang madilim na kisame habang paulit-ulit sa isip ang eksena kanina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manuntok, pero wala siyang magawa. Sumapit ang mismong araw ng undas. Sa sementeryo, parang piyesta. Ang dating tahimik na lugar, ngayon ay puno ng ilaw, ingay at tawanan. Ang mga kandila ay parang bituin sa lupa, nagsisindi sa bawat puntod, at ang amoy ng tinapay, pansit at pritong manok ay humahalo sa hangin. Tahimik na naglalakad sina Mark at Sean sa pagitan ng mga nicho. Dala ang maliit na timba at basahan. Hindi na sila naglilinis ngayon, tapos na ang trabaho nila noong nakaraang araw. Pero kahit tapos na, hindi pa rin tapos ang gutom. Ang daming tao, kuya. Masiglang sabi ni Sean. Nakangiti habang pinagmamasdan ang mga pamilyang nagkukwentuhan, kumakain at nag-aalay ng bulaklak. Parang fiesta. Oo nga, sagot ni Mark. Tingnan mo, may spaghetti pa sila. Sa gilid, may batang kasing edad ni Sean. Nakaupo sa puntod at kumakain ng manok habang tinutulungan ng ama nito. May nanay na nag-aabot ng tubig, may lolo't lola na nag-aalay ng prutas. Lahat ng mga ito ay may dalang pagkain at may tawanan. Si Mark sa kabilang banda ay gutom lang ang dala. Tahimik na naupo sila sa isang sulok sa tabi ng isang lumang nicho na walang bumibisita. Doon sila palaging pumupunta kapag gusto nilang magpahinga. Kuya, bulong ni Sean. Ang bango ng tinapay oh. Napatingin si Mark sa batang kapatid. Kita sa mga mata ni Sean ang paghahangad at pagkatakam. Pero hindi ito humihingi. Marunong itong makaintindi kahit bata pa. Gusto mo bang bumili? Tanong ni Mark kahit alam niyang wala naman silang pera. Umiling si Sean. Hindi na, wala naman tayong pera. Tahimik silang nanood ng mga ilaw. Sa bawat sindi ng kandila, tila may alaalang bumabalik kay Mark. Mga taong may pamilyang nagmamahalan, nagdadamayan at sabay kumakain. Samantalang siya, tanging si Sean lang ang itinuturing na pamilya. Kuya, mahina ang boses ni Sean. Kapag patay na ba tayo, magkakaganito rin tayo? Maraming kandila at maraming pagkain? Parang tumigil ang oras. Tumingin si Mark sa batang nasa tabi niya. Pawisan, marungis, pero may inosenteng mga mata na hindi pa alam kung gaano kabigat ang tanong na binitiwan nito. Buhay nga sila, pero walang magbigay ng pagkain sa kanila. Paano pa kaya kapag patay na? Baka mawala na lang sila sa mundo nang hindi man lang inaalala. Pinilit ni Mark na tumawa. Siyempre naman no, pagpatay na tayo, magiging mayaman tayo sa langit. Baka ampunin tayo ng Diyos. Doon, puro spaghetti at may hotdog at marshmallow pa. Napahalakhak si Sean. Totoo kuya, pakakainin tayo ni Lord. Totoo, sagot ni Mark. At doon, sabi ng iba, wala raw hirap, walang nagugutom. Kaya sana, kapag nakita natin si Lord, tanggapin niya tayo, no? Pero sure ako natatanggapin ka niya, Sean. Ang bait mo kaya. Napangiti naman ang kanyang kapatid. Ikaw din kuya, tatanggapin ka niya kasi mabait kang kuya. Napatawa rin si Sean pero sandali lang yon. Pagkatapos, bumuntong hininga ito. Pero ayoko pang mamatay kuya. Gusto ko pang maglaro. Gusto ko pang maglinis ng puntod kasama ka. Napangiti si Mark pero may luha na gustong kumawala. Huwag kang mag-alala.
Hindi pa tayo mamamatay. Hanggat magkasama tayo, okay tayo. Tahimik silang naupo, pinagmamasdan ang mga dumadaang tao. May batang umiiyak dahil natapunan ng kandila. May matandang nagdarasal ng taimtim at may ilang kabataang nagtatawanan sa likod ng mga puntod. Pagkatapos ng maingay na undas, unti-unting humupa ang sigla ng sementeryo. Isa-isa nang nagsiuwian ang mga pamilya. May mga ibang nag-overnight pero may mga iba rin na umuwi na. Sa gitna ng mga puntod, naiwan sina Mark at Sean habang nakaupo sa isang lumang lapida. Maya-maya, tahimik silang tumayo at naglakad sa pagitan ng mga puntod. Sa bawat dinaanan nila, may mga natirang pagkain. Mga pagkaing iniiwan para sa mga patay. Napahinto si Sean habang hawak ang laylayan ng damit ni Mark. Kuya, sayang yung pagkain, no? Tiningnan ni Mark ang paligid, wala ng tao. Tanging liwanag ng buwan ang saksi sa mga tira-tirang handa. Kumalam ang kanyang tiyan at parang may sariling desisyon. Hindi naman kakainin niya ng mga patay, di ba? Mahina niyang sabi at parang tinutukso ang sariling konsensya. Tumawa si Sean at pilit pinipigilan ng tuwa. O nga kuya, baka gusto nilang ibigay sa atin. Napailing si Mark pero hindi na rin nakatiis. Sige na nga, pero tahimik lang tayo baka may makakita. Dahan-dahan silang lumapit sa unang puntod. Doon may kanin pang mainit-init at isang mangkok ng adobo. May cake ding natira at nakasulat pang, "Para kay Papa, mahal ka namin." Kuya, may cake? Halos mapatalon si Sean sa sobrang tuwa. Shh! Sabi ni Mark sabay tawa. Dahan-dahan, baka marinig tayo ng mga multo. Lumapit si Sean at sinandok ang kaunting kanin. Nilagay nila sa plastic na nakita nila sa gilid. Si Mark naman, marahang kumuha ng piraso ng manok at pinapak na. Kumuha pa sila ng ilang pagkain sa ibang puntod. Pagkatapos, kumain na sila sa ilalim ng puno na madalas nilang tambayan. Parang picnic, no? Sabi ni Sean habang pinagmamasdan ng buwan. Picnic sa sementeryo? Natatawang sagot ni Mark. Kuya, biglang sabi ni Sean habang masayang kumakain. Ang dami nating pagkain. Parang birthday natin kasi may cake, may manok, may soft drinks pa. Sabay turo ng lata ng Sprite. Saka busog ako. Pag birthday, busog dapat, di ba? Napangiti si Mark at napatingin sa kapatid na masayang kumakain. Sa ilaw ng buwan, kita niya ang kintab ng pawis sa noo ni Sean. At ang mga mata nito na kumikislap sa tuwa. Para bang sa sandaling yon, nawala ang lahat ng gutom, takot at lungkot sa buhay nila. Kainin mo na yung manok, kuya, sabi ni Sean sabay abot ng hita ng manok. Kuya, ang saya-saya ko. Salamat kasi palagi tayong magkasama at palagi mo akong inaalagaan at pinapakain. Ngumiti si Mark at kumain na rin. May mainit pa at may malamig na pero okay lang. At kahit alam niyang hindi yun sa kanila, hindi niya maitatanggi na yun na ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong taon. Tahimik silang kumain. Minsan tatawa si Sean kapag may naririnig na huni ng uwak o may dumadaang malamig na hangin. Kuya, baka multo yun. Sabay tawa. Habang kumakain, napatingin si Mark sa paligid. Nakikita niya ang mga puntod ng mayayaman. May mga marble na sahig, mga pinto at mga pangalan sa gintong letra. Doon pa lang, ramdam na ramdam niya kung gaano sila kaliit sa mundong ito. Pero ngayon, habang pinapanood niya si Sean na masayang kumakain, parang hindi na mahalaga kung gaano kahirap ang buhay nila. Ang mahalaga, magkasama sila. At sa gitna ng sementeryo, sa tabi ng mga patay, doon pa nila nahanap ang kaunting kasiyahan. Subalit ang kasiyahang yon, magiging bangungot para kay Mark.
Bandang hating gabi, nagising si Mark sa impit na daing. Una, mahina lang at parang huni ng batang nananaginip. Pero kalaunan, lumakas na yon. Kuya, masakit ang tiyan ko. Napabalikwa si Mark at agad hinawakan ang noo ni Sean. Mainit ito at nanginginig. Sean, bakit? Saan masakit? Hawak ni Sean ang tiyan, nakapikit at nangingilid ang luha. Ang sakit, kuya. Parang may humihila sa loob. Kinabahan si Mark. Baka busog ka lang masyado. Umiling si Sean at pilit na nagsasalita. Kuya, hindi ko kaya. Ang sakit. At bago pa man siya makasagot, biglang nagsuka si Sean. Puting likido, amoy panis na pagkain at tumalsik sa sahig. Sean! Sigaw ni Mark, sabay yakap dito. Sean! Huwag kang ganyan! Muling nagsuka si Sean ng mas matindi. Nanginginig na ang buong katawan nito at hindi na kinakaya ng payat nitong katawan. Napasigaw si Mark at gulong-gulo ang isip. Nanay! Nay! Sigaw niya at lumilinga sa paligid. Ngunit walang tugon, tahimik lang ang gabi. Nanay! Muli niyang sigaw at halos mapatid ang boses. Walang ilaw sa labas, walang yabag, walang kahit na sino. Parang ang buong mundo ay tulog habang siya ay gising sa isang bangungot. Sean, tahan na! Sabi ni Mark, pilit pinapakalma ang kapatid. Sandali lang, pupunta tayo sa ospital. Tatakbo tayo ha. Kaya mo? Mahina ang sagot ni Sean. Kuya, wag na. Masakit. Hindi pwede yan. Walang sapin sa paa si Mark pero agad niyang binuhat si Sean sa likod. Magaan si Sean pero parang mabigat ang bawat hakbang ni Mark. Takot na takot siya at nanlalamig. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Pero parang hindi na niya maramdaman pa. Lumabas siya ng bahay. Tulong! Tulong! Walang bintanang bumukas, wala ni isang ilaw. Tanging katahimikan ng 10 oras ng gabi at ang alingaw-ngaw ng kanyang sigaw ang bumabalik sa kanya. Kuya! Mahina ang tinig ni Sean sa balikat niya. Ang lamig! Sandali lang, Sean! Hingal na sabi ni Mark habang umiiyak. Malapit na tayo sa ospital. Tatakbuhin ko na. Tumakbo siya, halos hindi humihinga, habang ang mga paa niya ay dumudugo sa mga matutulis na batong natapakan niya. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang paghina ng hininga ni Sean. Pagdating sa maliit na ospital sa kanto, halos sinipa ni Mark ang pinto. Kuya, tulong, pakiusap, tulungan niyo po kami. Lumabas ang isang nurse pero agad nanlaki ang mga mata nang makita ang bata sa likod ni Mark. Ilapag mo siya rito. Inihiga ni Mark si Sean sa kama. Nanginginig siya pawis na pawis habang habol ang hininga. Nilalagnat po tapos nagsusuka. Kanina pa po. Doc, bilis! Sigaw ng nurse sa loob. Nasaan ang guardian ninyo? Umiling si Mark. Hindi ko po alam. May 2 tao ang lumapit, isa sa kanila ang doktor, at nagmamadaling naglagay ng stethoscope. Ilang taon na to? 5 taon po. Sagot ni Mark at halos sumigaw sa takot. Kanina lang po masigla pa siya. Kumain lang po kami. Tapos biglang huminto ang doktor. Tumitig ito sa nurse. Pulse? Tahimik ang nurse, kinapa ang pulso ni Sean at marahang pinisil. Tumingin sa doktor, pagkatapos ay kay Mark. Wala, Doc. Huminga ng malalim ang doktor. Subukan natin. CPR. Sinimulan ng mga ito na i-compress ang dibdib ng kanyang kapatid. Si Mark ay nakatayo sa gilid, nanginginig, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. Sean! Paulit-ulit niyang tawag habang malakas na umiiyak. Bumangon ka naman! Mabilis ang paghinga ng mga nurse, pero si Sean ay hindi na gumagalaw. Ilang saglit pa, tumigil din ang doktor. Tumingin siya kay Mark at sa iisang tingin pa lang, alam ni Mark ang ibig sabihin. Pasensya na,
sabi ng doktor at mabigat ang tinig. Dead on arrival. Parang binuhusan ng yelo si Mark. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi. Lumalabo na naman ang mga mata niya sa luha. Anong ibig niyo pong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Buhay pa yan. Kanina lang kumakain pa kami. Sabi niya birthday daw namin. Walang sumagot sa kanya. Sean, nilapitan niya ang kapatid at pilit na ginigising. Bunso, naririnig mo ko. Tayo na. Uuwi na tayo. Hindi gumalaw ang bata. Maputla na ang labi, nakapikit at parang natutulog lang. Kaya mo to. Tuloy ni Mark habang nanginginig sa pag-iyak. Sinubukan niyang hilahin at buhatin ulit ang kanyang kapatid pero pinigilan siya ng nurse. Huwag kang magpanggap. Gising na. Teka lang, uuwi na kami. Uuwi na. Natutulog lang siya. Narinig niya ang sinabi ng isang nurse. Mamaya, tanungin mo about sa guardian nila. Wala pang test, pero baka na food poison pa siya base rin sa mga sintomas. Nanginginig ang kamay ni Mark habang hinahaplos ang pisngi ni Sean. Mainit ka kanina, bakit malamig ka na ngayon? Bunso, wag mo naman akong iwan. Tuloy-tuloy ang luha niya. Halos magwala siya habang yakap ang kapatid. Bawat patak, parang apoy na sumusunog sa puso ni Mark. Hindi niya matanggap na sa isang iglap ay nawala na ang kanyang kapatid. Naalala niya ang tawa ni Sean sa sementeryo, ang mga matang kumikislap habang kumakain ng manok, parang kanina lang ay masaya pa sila. Hindi pa rin umaalis si Mark sa tabi ng malamig na katawan ni Sean. Tahimik lang siya, yakap pa rin ang kapatid. Kahit pinilit na siyang paalisin ng mga nurse para ayusin ang katawan. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Sean! Sigaw ng isang pamilyar na boses ng kanyang ina. Napalingon si Mark, kasunod nito si Romy na amoy alak, pawisan at halatang galit. Parehong nagmamadaling pumasok ang mga ito at nang makita ang katawan ng kapatid niya na natatakpan ng puting tela, biglang bumagsak ang mukha ni Lucy sa takot at gulat. Anong ginawa mo? Sigaw ni Lucy at halos mabingi si Mark sa lakas ng boses nito. Anong ginawa mo sa kapatid mo? Napaatras si Mark habang nanginginig. Nay, hindi ko... Pero bago pa siya makapagsalita, sinugod siya ni Lucy, hinila sa damit, sabay sinampal sa pisngi. Paulit-ulit yon na halos maumpog na ang ulo niya sa pader. Tinanggap lang yun ni Mark habang nanginginig at tahimik na umiiyak. Kasalanan mo to, Mark! Pinakain mo ng basura ang kapatid mo! Patuloy ni Lucy at humihikbi habang galit. Anak ko yan! Paano mo nagawang patayin siya? Hindi ko po siya pinatay. Mahinang sagot ni Mark at nanginginig ang boses. Nay, gutom lang kami. Akala ko ligtas pa yung pagkain. Nay, pakiusap. Napaluhod si Mark at sobrang tindi ng pag-iyak. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang siyang mapakain. Ngunit si Lucy, imbes na maawa, ay lalo pang lumapit. Sinumbatan pa siya, sinipa at sinampal ulit habang nanginginig sa galit. Wala kang silbi! Sigaw nito. Bakit mo pinabayaan ang kapatid mo? Kung hindi mo siya dinala sa sementeryo, kung hindi mo pinakialaman ang mga pagkain doon, buhay pa sana ang kapatid mo. Bawat salita, parang kutsilyo na tumatarak sa dibdib niya. Alam niya yon, kasalanan niya at hindi niya mapapatawad ang sarili. Mas mabuti pa, ikaw na lang ang namatay. Sigaw pa ni Lucy sa kanya. Wala ka namang silbi sa buhay ko. Manang-mana ka sa tatay mo na walang kwenta. Wala kang karapatang mabuhay. Dahil sa'yo, wala na akong anak. Dahil sa'yo, mawawala na rin ang sustento ng tatay ni Sean. Napatingin si Mark at nagulat sa mga sinabi nito.
Anong sustento? Huwag kang ang mangmang, sigaw ni Lucy. Yung perang ipinapadala para kay Sean. Araw-araw kong pinaghirapan makuha yon. At ngayon, dahil patay ng kapatid mo, tapos na ang lahat. Paano pa huhututan yon? Hindi makapaniwala si Mark. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Ang galit, ang iyak at ang sigaw. Hindi lang dahil namatay si Sean, kundi dahil nawala ang perang kaakibat nito. Yun ba? Yun ba ang iniiyakan mo, Nay? Mahinang sabi ni Mark habang nanginginig ang boses. Hindi si Sean, kundi yung sustento. Anong sinabi mo? Bulyaw ni Lucy, sabay sampal ulit sa kanya. Wag mo akong ginaganyan. Wala kang karapatang magtanong. Ikaw may kasalanan kung bakit nawala ang kapatid mo. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Mark. Hindi na lang dahil sa sakit sa pisngi, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang ina niyang inaasahan niyang iintindi sa kanya ay siya ring unang tumuligsa at unang nanisi. Kasalanan mo to, Mark, muli pang sambit ni Lucy. Kung hindi ka makulit, kundi mo dinala ang bata sa sementeryo, buhay pa siya. Tumingin si Mark sa kanyang ina. Ginawa ko lang po yung kaya ko. Gutom kami. Gusto ko lang siyang mapasaya kahit sandali. Gutom na kami dahil hindi mo ginagawa ang responsibilidad mo bilang ina. Sinampal pa ulit siya ni Lucy. Tinuro nito ang malamig na bangkay ni Sean na nakatakip na ng tela. Yan ang pinakamasayang dulot mo, Mark. Patay ng kapatid mo, tapos paawa ka pa? Hindi na kumibo si Mark. Hindi na siya lumaban. Tahimik niya na lang tinakpan ang dalawang kamay ang mukha niya. Sa likod niya, naririnig niya si Lucy na humahagulgol, pero sa bawat iyak nito, mas naririnig niya ang mga salitang sumisira sa buong pagkatao ni Mark. Nang iburol si Sean, hindi siya kailanman umalis sa tabi ng kabaong. Kahit marami siyang naririnig, kahit na maraming sinasabi ang ibang tao, parang wala nang naririnig si Mark. Umuulan ng malakas nang ilibing ang kanyang kapatid. Sa sementeryo, may ilang tao lang na nakasilong sa mga payong, mga kamag-anak, kapitbahay, at si Lucy na nakayuko, hawak ang basang panyo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Mark, basang-basa, walang payong, at nakatitig sa maliit na kabaong na unti-unting ipinapasok. Sorry, mahinang sambit ni Mark habang umiiyak. Hindi ko ginusto, Sean. Gutom lang tayo nun. Akala ko mapapasaya kita. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa gilid. Si Lucy naman ay nakatayo sa malapit, hawak ang braso ni Romy. Namumugto ang mga mata nito, pero ang galit ay hindi pa rin nawawala. Hindi mo man lang binigyan ng magandang buhay ang kapatid mo, singhal ni Lucy habang pinupunasan ng luha. Ngayon, pati kabaong niya, utang pa. Tumingin si Mark dito. Ma, ako na po ang magbabayad. Magtatrabaho ako kahit saan. Basta ano? Putol ni Romy sabay tawa ng mapait. Mabubuhay mo ba ang kapatid mo? Wala na siya, Mark. Wala na. Sira ulo ka kasi. Tumama sa dibdib ni Mark ang mga salitang yon. Daig niya pa na parang sinampal ng sunod-sunod. Mark, tama na, sabi ni Mang Doro. Baka magkasakit ka. Ulan to, iho. Umiling si Mark. Hindi po, dito lang po ako. Dito ko siya babantayan. Tumingin si Mang Doro kay Lucy na nakayuko at tila walang pakialam. Lucy, samahan mo naman itong anak mo. Ngunit sumigaw lang ang kanyang ina. Hindi ko na anak yan. Wala na akong anak na nagdala ng malas sa buhay namin. Natigilan ang lahat. Napatitig si Mark sa lupa. Bumubuhos ang ulan sa mukha niya. Hindi na niya alam kung luha pa ba o ulan ang tumutulo sa kanyang pisngi. Lumapit siya sa pinaglagyan ng kabaong ng kanyang kapatid. Lumuhod at mahinang hinaplos yun. Sean, kung nasan ka man,
Sana masaya ka na. Sana busog ka na. Sana wala nang nananakit sa'yo. Lumipas ang ilang oras, umalis na ang lahat. Ang ulan ay naging ambo na lamang. Si Mark ay nanatili pa rin sa tabi ng puntod. Basang-basa, nanginginig, ngunit ayaw umalis. "Huwag kang uuwi, Mark," sabi ni Lucy at malamig ang tono. "Wala ka ng silbi. Wala akong pakialam kahit mamatay ka dyan." Tahimik lang si Mark. Wala na rin naman siyang pakialam. Mas abala pa rin si Mark sa pagluluksa. Pero masakit pa rin sa kanya na marinig yon mula kay Lucy. "Hindi mo na kailangan bumalik sa bahay," dagdag pa ni Romy. "Kung gusto mo, tumira ka na lang sa sementeryo. Diyan ka bagay." Nakatawa pa ito habang nagsisindi ng sigarilyo. Tumayo si Mark ng dahan-dahan. "Kung yan po ang gusto nyo, sige. Pero kahit na wala na si Sean, babalik pa rin ako dito araw-araw dahil siya lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa." Tumaas ang kilay ni Lucy. "Nabubuhay? Dapat nga matagal ka ng patay. Kung hindi dahil sa awa ko, baka isinunod ka namin sa kabaong ng kapatid mo. Nakakabwisit talaga. Bakit kasi hindi pa ikaw ang nalason sa mga pagkain binigay mo kay Sean?" Hindi kumibo si Mark. Tinanggap niya na lang ang bawat salita na parang latigo sa balat niya. Pagod na ang kanyang puso. Namamanhid na lang siya dahil wala nang masasakit sa pagkamatay ng kanyang kapatid. "Umalis ka na! Huwag ka nang babalik sa bahay!" Sigaw ni Lucy sabay tulak sa kanya. Napahampas si Mark sa puntod, ngunit hindi siya lumaban. "Nay," mahina niyang sabi, "kahit anong sabihin nyo, mahal ko pa rin kayo." Nagulat si Lucy, ngunit agading tumalikod. "Tigilan mo yung drama mo. Hindi mo kami maloloko sa pagpapaawa mo. Umalis ka na. Kapag nakita pa kita, patatamaan na kita kay Romy." Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Noon, ipinagtatanggol niya ito sa kanyang isipan na kahit paano ay kaya pa rin namang maging ina ni Lucy sa kanila. Pero ngayon, alam niyang wala na talagang pag-asa. May galit na hinding-hindi na mabubura. Kahit nang sumapit ang gabi, mag-isa si Mark sa sementeryo. Sa paligid, tanging huni ng kuliglig at patak ng ambon ang maririnig. Umupo siya sa tabi ng puntod ni Sean at naglatag ng karton na nakuha niya sa tabi. "Sean," mahina niyang bulong. "Tandaan mo to ah. Hindi kita pababayaan. Kahit patay ka na, dito lang ako palagi." May dumaang hangin, malamig at sa isang iglap, parang naramdaman niya ang presensya ni Sean sa tabi niya. Parang may maliit na kamay na humaplos sa balikat niya. Napangiti si Mark kahit luhaan. "Sean, bakit mo naman iniwan si kuya? Isama mo na lang ako." Kinabukasan, nakita siya ni Mang Doro na natutulog sa tabi ng puntod. Dinalhan siya nito ng tinapay at kape. "Mark, hindi pwedeng ganito. Kailangan mong bumangon. Kahit masakit, buhay ka pa. Kung pinalayas ka nila, dun ka muna sa akin. Siksikan nga lang kami at marami akong anak. Pero baka pabalikin ka na naman ni Lucy. Hindi ka rin matitiis ng isang yon." Galit na galit po sa akin si nanay. Hindi ko na po alam kung paano, Mang Doro." Mahina niyang tugon. "Wala na po akong dahilan. Wala na po akong kapatid ko. Gusto ko na lang pong sumunod sa kanya." "Diyos ko naman, huwag mong sabihin yung bata ka. May mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa buhay nating lahat." Sagot ng matanda. "Baka hindi mo lang nakikita ngayon. Pero darating ang panahon, makikita mo kung bakit ka pa piniling mabuhay. Kung bakit nandito ka pa sa posisyong to ngayon." Tahimik lang si Mark pero sa loob niya may mumunting apoy na muling kumikislap. Na baka nga kahit kaunti ay may pag-asa pa. Dahil sa alok ni Mang Doro, doon na nga muna siya tumuloy sa mga ito. Pero marami na ang mga ito sa bahay. At hindi lahat ng tao doon ay gustong naroon siya. Kaya inasahan niyang mapapaalis din siya kalaunan.
Kaya mas madalas na lamang siyang tumambay sa sementeryo sa tabi ng puntod ng kanyang kapatid. Pabili po nitong maliit na kandila. Saad niya sa tindera. Nang makabili, bumalik siya sa puntod ni Sean, sinindihan ang kandila at umupo ulit doon. Bunso, ito lang muna. Wala pa akong pera pero babawi ako. Gagawin kong totoo yung mga pangarap mo. Dadalhin kita ng maraming bulaklak, maraming kandila, saka magandang bahay para sa puntod mo. Hinaplos niyang lupa. Hindi ko alam kung paano, pero mangangarap pa rin ako para sa atin. Paulit-ulit lang na naging ganoon ang daloy ng kanyang buhay. Kahit paano, nakakausad pa naman siya dahil kay Mang Doro. Pero alam naman ni Mark na hindi siya pwedeng maging pabigat dito. Ano ba naman yan, Doro? Reklamo ng asawa ni Mang Doro. Alam mo namang marami na tayo dito sa bahay. Nagdagdag ka pa ng palamunin. Narinig yun ni Mark. May kirot pero hindi naman ganoon kalalim. Inaasahan niya na yon, kaya naiintindihan niya kung palalayasin na siya. Okay lang po, Mang Doro. Malaki na rin po ang naitulong niyo sa akin. Doon na lang po ako sa sementeryo matutulog. Marami pa akong mahihigaan doon. Saka ako na po ang bahalang dumiskarte ng sarili kong pagkain. Nakangiting sabi ni Mark. Naluluhan naman si Mang Doro sa awa. Ang batang to, nagpapanggapang malakas. Alam kong sobrang matindi ang pinagdadaanan mo ngayon. Pasensya ka na at wala akong magawa sa asawa ko. Dinaan na lang ni Mark sa tawa. Okay lang po yun, Mang Doro. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Tumalikod na lang siya at naglakad ng hapong yon papuntang sementeryo. Natatanaw niya ang bahay ng kanyang tiyo Romy pero hindi na naman siya makakauwi roon. Bunso, mahinang sabi niya habang pinupunasan ang lapida ni Sean. May natira pa akong pandesal kanina. Kung naririnig mo ako, sana busog ka na dyan. Ipinikit niya ang mga mata at sinusubukang kalmahin ang sarili. Ngunit kahit ilang linggo na ang lumipas, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib niya. Habang nag-aayos ng mga tuyong bulaklak, may lumapit na babae sa kanya na nasa mga 40 anyos na. Maamo ang mukha at may dalang basket ng prutas at mga bulaklak. Anak, excuse me. Mahinang sabi nito. Pwede bang pakitanggal muna yung upuan mo dyan? Yan kasi yung puntod ng anak ko. Agad na tumayo si Mark at nagulat. Pasensya na po, Nay. Hindi ko po alam. Lilipat na po ako. Ngumiti ang babae at mataman siyang pinagmasdan. Ay, ayos lang naman. Wala namang problema. Ikaw ba, dito ka madalas? Kapag dumadalaw ako sa anak ko, madalas kitang nakikita rito. Tumango si Mark at tiningnan ang puntod ni Sean. Opo, dito nakalibing yung kapatid ko. Napayuko ang babae. Kailan lang ba siya? 2 linggo po. Hindi na nagsalita si Mark pagkatapos noon. Pero alam niyang nakita ng ginang ang lungkot sa mata niya. Yung uri ng lungkot na hindi bastang napapawi. Ako nga pala si Alma. Pakilala ng ginang sabay abot ng kamay. Yung anak kong si Paolo, 4 na taon na rin simula nung nawala. Namatay dahil sa dengue. Ikaw, anong pangalan mo? Tipid siyang napangiti. Mark po. Mag-isa ka lang ba dito, Mark? Tanong ni Alma. Nasaan ang mga magulang ninyo ng kapatid mo? Hindi agad nakasagot si Mark. Ayaw niyang ibahagi sa iba kung gaano kasalimuot ang buhay niya. Pero may kung anong kapayapaan ang kayang ipadama ni Aling Alma sa kanya. Diyan lang po kami sa tapat ng sementeryo. Mahinang sagot ni Mark. Pinalayas po ako eh. Wala na po akong mauuwian. Bumaha ang awa sa mukha ng ginang. Bakit ka naman palalayasin? Mukha ka namang mabait. Huminga siya ng malalim. Ayaw ko na rin naman po doon. Saka ako naman po ang may kasalanan kung bakit namatay po ang kapatid ko. Nung nagdaang undas,
Gutom na gutom po kami at maraming nakitang iniwang pagkain para sa mga patay. Kinain po namin yun. Hindi ko naman po alam. Hindi ko po alam na mapo-food poison ang kapatid ko. Agad na pinunasan ni Mark ang mga tumulong luha. Hindi niya talaga mapigilan ang kanyang emosyon kapag naaalala ang huling gabi ni Sean sa mundo. Hindi niyo alam kung saan galing ang pagkain at kung ano ng bakterya ang meron nun. Bakit ba kayo gutom ng araw na yon? Hindi ba kayo pinapakain sa inyo? Marahan siyang umiling. Pinapakain naman po. Pero mas madalas lang po talaga na hindi. Tapos kung may pera, kinukuha naman po ng amain namin. Tumalikod na lang si Mark at humarap sa puntod ng kanyang kapatid. Ayaw niya ng mas pag-usapan pa. Lalo lang siyang maiiyak. Nagtagal sila sa sementeryo. Si Aling Alma ay naglinis ng puntod ng anak nito. At si Mark naman ay tahimik na tumulong. Pinunasan ng ginang ang puntod, inayos ang mga bulaklak at naglagay ng bagong kandila. "Salamat ha," sabi ni Alma habang inaayos ang basket. "Lagi akong nandito, pero pumunta kasi kami ng probinsya, kaya medyo natagalan ako sa pagbalik sa anak ko." Ngumiti si Mark. "Sige po." Ngunit bago siya tuluyang tumalikod muli, nagsalita si Alma. "Nak, gutom ka ba? Kumain ka na? Kunin mo to. Huwag ka nang mahiya. Hindi naman kakain yan si Paolo. Gusto ko may makinabang pa sa mga dala ko. Masarap yan. Kaldereta. May kanin din dito." Napalunok si Mark at tinanggap yon. "Salamat po." Dahan-dahan siyang kumain pero puno agad ang kanyang bibig. Naiiyak na naman siya kaya pilit niyang pinipigilan. "Mark, saan ka umuwi ngayon?" Tanong ni Aling Alma at binigyan siya ng tubig. "Dito lang po ako matutulog." Nagulat naman si Alma. "Dito ka matutulog? Hindi ka ba natatakot? Saka bata ka pa, hindi ka dapat nag-iisa. Saka paano ang pagkain mo? Ang pag-aaral?" Huminga ng malalim si Mark. Ang totoo ay hindi niya talaga masyadong iniisip yon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. "Kaya ko naman pong dumiskarte. Bahala na po." Hindi na nakapagsalita si Alma. Maya-maya ay naluhan na rin ito at bakas ang awa sa mga mata. "Wala ka na bang ibang mapupuntahan?" "Wala na po kasi akong iba." Mahina niyang sagot. "Saka okay lang po ako dito. Kasama ko naman po ang kapatid ko." Huminga ng malalim si Alma at sandaling nag-isip. "Mark, gusto mo ba munang sumama sa amin? May bahay kami malapit lang sa palengke. Hindi naman kalakihan pero at least ay may matutuluyan ka. Hindi ka pwede dito. Delikado at baka kung ano pang mangyari." Napakurap si Mark, medyo nagulat sa offer ng ginang. Po, hindi naman po ako pwedeng makisama lang ng ganun. Hindi naman po ninyo ako gaanong kilala." "Okay lang. Saka nararamdaman ko naman na mabait kang bata. Huwag kang mag-alala," sabi ni Alma. "May asawa akong medyo masungit pero mabait yon kapag nakilala mo. Lalo na kung mabait kang bata." Tahimik lang si Mark at medyo nag-aalangan. "Baka po maabala ko kayo." "Anak," wika ni Alma. "Minsan hindi abala ang pagtulong. Saka unang kita ko pa lang sa'yo, naninikip ng dibdib ko sa nakikitang lungkot sa mata mo. Naaalala ko ang anak ko sa'yo. Kaya sige na, tanggapin mo na ang tulong ko. Hindi naman ako masamang tao." Mataman niyang tiningnan si Alma. Hindi niya rin naman nararamdaman na masamang tao ang ginang. Ayaw niyang maging pabigat sa kahit na sino, pero ang alok nito nagdudulot ng ganoon sa puso ni Mark. At kahit paano, gusto niyang kapitan yon. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa bahay ni Aling Alma. Ang maliit na bahay ay gawa sa kahoy, may asul na pintuan at ang mga paso ng halaman sa harap, amoy downy din sa loob. "Eddie!
Tawag ni Alma sa asawa. May bisita tayo. Lumabas ang isang lalaking nasa 50 rin. Medyo malaki ang tiyan at kunot ang noo. Bisita? Sino na naman yan? Si Mark, nakilala ko sa sementeryo. Wala siyang matitirhan kaya dito na muna siya. Kawawa ang sinapit niya. Namatay ang kapatid niya at siya ang sinisisi kaya pinalaya siya. Gusto ko sanang kupkupin natin. Kawawa naman siya, Eddie. Alma, ano ka ba naman? Saad ni Mang Eddie. Hindi tayo pwedeng basta pag-uwi dito na kung sino-sino na hindi naman natin kilala. Hindi naman siya masamang bata, sagot ni Alma. Nararamdaman ko na mabuti siya, Eddie. Gusto ko siyang tulungan. Anak, magpakilala ka nga. Marahan si Mark na yumuko. Magandang gabi po. Hindi ko naman po gustong abalahin kayo. Aalis na lang po ako. Ngunit bago siya makalabas, hinawakan ni Aling Alma ang braso niya. Hindi, kakain ka muna. Pagkatapos magpapahinga ka rito. Kung ayaw ni Eddie, ako nang bahala. Bahay ko naman to. Ako ang bahala dyan. Papayag yan. Alma! Bulalas ni Eddie. Napairap si Aling Alma. Eddie, hayaan mo na ako. Gusto kong tumulong sa batang to. Pakiramdam ko, tayo ang instrumento ng Diyos para magbago ang buhay niya. Isa pa, marami akong bagay na hindi ko nagawa noon sa anak natin. Kaya umaasa ako na sana magawa ko naman yon kahit sa ibang bata lang. Sa boses pa lamang ni Aling Alma, nararamdaman na niya ang kalungkutan nito. Kaya nadama niya na parang pareho lamang silang naghahanap. Pareho lang naliligaw ang kanilang mga puso. Tumingin si Mang Eddie sa asawa at halatang ayaw pa rin. Pero sa huli ay napailing na lang. Bahala ka. Basta kapag may nakita kong kakaibang ugali dyan, palalayasin ko na. Ngumiti si Aling Alma. Salamat, Eddie. Nang sumapit ang hapunan, tahimik ang lahat habang kumakain. Masarap magluto si Aling Alma at panay ang alok ng mga pagkain. Nahihiyaman, talagang marami pa rin siyang nakain. Kain lang, iho, sabi ni Aling Alma. Huwag kang mahiya. Salamat po. Habang kumakain, tinanong siya ni Mang Eddie. Ilang taon ka na, Mark? 13 po. Nasaan ang mga magulang mo? Sumagot si Aling Alma para sa kanya. Wala na raw siyang mauuwian. Pinalayas nga ng nanay. Hindi naman siya inaalagaan doon. Sinisisi rin kung bakit namatay ang kapatid niya. Nitong nagdaang undas kasi, kumain sila ng mga pagkaing iniiwan sa mga puntod. Nabanggit sa akin itong si Mark na food poison ng kapatid niya. Ganun ba? Sabi ni Eddie, huminga ng malalim at medyo bumaha ang awa sa mga mata. Sige na nga. Umayos ka. Baka mamaya maging sakit ka pa namin sa ulo. Ayokong ma-stress ang asawa ko sa kahit na ano. Tumango si Mark. Salamat po. Hindi ko po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Salamat po sa pagkupkup sa akin. Habang kumakain siya, hindi niya mapigilan na mapaluha. Hindi niya lang talaga inaasahan na may mga mababait pang tao siyang makakasalamuha. Bakit ka umiiyak, anak? Tanong ni Alma. Napailing siya. Hindi ko po alam. Matagal na po kasi mula nung hulang beses akong pinakain ng ganito. Parang hindi ako sanay na may mabait po sa akin. Hinawakan nito ang kamay niya. Mark, hindi mo kailangang masanay sa gutom. May mga taong handang magmahal kahit hindi mo kadugo. Pwede mo kaming ituring na mga magulang ni Eddie. Aalagaan ka namin. Pagkatapos ng hapunan, dinala na siya ng mga ito sa magiging kwarto niya. Habang inaayos ni Alma ang higaan sa maliit na kwarto, lumapit si Mark. Nay, baka doon na lang po ako sa sala. Sanay naman po ako. Ngumiti si Aling Alma. Hindi, anak. Diyan ka sa kama ni Paulo. Sigurado ako gusto rin niyang may matulog ulit dyan. Napatigil si Mark at nakatitig sa lumang larawang nakasabit sa pader.
Siguro ay ginamit din talaga ng Diyos para mawala ang pangungulila nito para sa anak. Tumango na lang si Mark at dahan-dahang humiga. Ang kutsyon ay malambot at ang unan ay amoy surf. Matagal bago siya pumikit, hindi dahil sa hindi siya inaantok, kundi dahil hindi siya sanay matulog sa kama. Simula ng gabing yon, alam ni Mark na magsisimula ng magbago ang kanyang buhay. Hindi niya pa alam kung saan yun patungo, pero sa nananatiling panahon niya sa mundo, sisiguraduhin niyang bit-bit niya si Sean sa kahit na anong hamon. Mark, gising ka na ba riyan anak? Mag-aagahan muna bago ka tumulong ha? Bulalas ni Aling Alma. Napangiti si Mark habang nililinis ang kwarto. Opo nay, saglit lang po. Pagbaba niya, nakita niya si Aling Alma na abala sa pagtatahi ng punda. Ang makinang dipadyak ay kumakalansing sa bawat galaw ng paa nito. Sa gilid, si Mang Eddie naman ay nag-aayos ng mga gamit sa labas. Tila naghahanda para sa biyahe ng taxi. Magandang umaga po, Mang Eddie. Bati ni Mark at medyo mahina ang boses. Sagot nito at hindi tumingin. Kumain ka na ron? Hindi pa rin siya gaanong kinakausap ni Mang Eddie. Pero hindi na rin ito katulad ng dati. Matapos mag-almusal ng pandesal at kape, agad siyang nag-alok ng tulong. Nay, gusto niyo po ako nang mag-igib ng tubig? Napangiti ito. Ay sige anak, salamat ha. Diyan sa poso sa kanto, mga 2 timba lang muna. Kinuha ni Mark ang timba at umalis. Sa bawat hakbang papunta sa poso, ramdam niya ang kakaibang gaan sa dibdib. Pakiramdam niya, nabubuhay na siya kasama ang isang masayang pamilya. Kaya sisikapin niyang maging mabuting anak para sa mga ito. Sayang lang at wala na si Sean. Sa kanto, naglalagay lang si Aling Alma ng maliit na mesa kung saan ito inilalako ang mga punda, kumot at mga tinahing basahan. Tumutulong naman si Mark doon. Anak, okay ka lang ba riyan? Tanong ni Aling Alma. Opo, nakakatuwa pong tumulong. Saka magaling po akong mag-sales stock ngay. Tumawa naman ito at hinayaan siyang magbenta. Sa mga lumipas pang araw, mas lalo siyang napalapit kay Aling Alma. Ganoon din naman kay Mang Eddie na nagsusungit, pero ramdam niya rin ang pag-aalala sa kanya noong nagkasakit siya. Mang Eddie, ayos lang po. Ako na ho. Nahihiya niyang sabi. Umismid naman ang asawa ni Aling Alma. Ako na nga, umupo ka na riyan. Saka naririndi na ako sa kakamang Eddie mo. Magtatay ka na lang sa akin. Kahit medyo nahihilo si Mark, hindi niya napigilang mapangiti. Sa wakas, nagbukas na sa kanya ang puso ni Mang Eddie. Tulad ni Aling Alma, tinuturing na rin siya nito bilang anak. Wala ka bang planong bumalik sa eskwela? Tanong bigla ni Mang Eddie isang gabi. Nagulat si Mark. Gusto ko po kaso baka po mahirap na. Saka malaking abala rin po sa inyo. O siya, sige, pag-aaralin kita. Pero wag kang magiging bulak-bula. Yari ka sa akin. Banta pa ni Mang Eddie. Ngumiti si Mark at hindi na ito napigilang yakapin. Opo tay, pangako po. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong naniniwala ulit sa kanya. May mga taong nagmamalasakit at nagmamahal pa rin. Hindi tuloy napigilan ni Mark na mapaiyak. Pero kahit na gumaganda na ang daloy ng buhay nila, hindi pa rin nakakalimutan ni Mark ang kanyang kapatid. Sabay na nga sila ni Aling Alma sa tuwing bibisita sa sementeryo. Sean, ito na yung burger mo. Nakangiting sabi ni Mark at inilapag yun sa puntod. Nakabili na si kuya para sa'yo. Nagtagal siya roon at nagkakwento ng mga kung ano-anong nangyari sa kanya. Pero kapag nagkakwento siya ng masasayang bagay, hindi niya pa rin maiwasang malungkot. Magiging multo na yata ng pagkatao ni Mark ang nangyari kay Sean. Hanggang ngayon, sinisisi niya pa rin ang sarili sa nangyari sa bunsong kapatid. Teka lang Mark, eto na ang baon mo. Nandito ng bimpo mo. Ayos na lahat.
Pinagmasdan siya ni Aling Alma at matamis na napangiti. Ang pogi naman ng anak namin, papasok na sa school. Napangiti agad si Mark. Salamat po, Nay. Sa bahay na yon, alagang-alaga si Mark. Kahit binatilyo na, hinahayaan niya lang si Aling Alma na asikasuhin siya. Ganoon kasi magmahal ang ginang. Bukod doon, yun ang isang bagay na ipinagkait sa kanya noon at kay Sean noong bata pa. Kaya kahit parang binibaby siya ni Aling Alma, mas natutuwa pa siya. Makalipas ng ilang buwan, naging honor student si Mark. Tuwang-tuwa si Aling Alma at ipinaskil pa sa dingding ang certificate. "Tingnan mo to, Eddie," masayang sabi ni Aling Alma. "May karangalan ng anak natin." Tumingin si Mang Eddie at kumiti. Ayos ka, Mark. Hindi ko akalaing ganyan ka katalino. Salamat po, Tay. Sagot ni Mark at abot tenga ang ngiti. Tumawa silang tatlo. Sa sandaling yon, parang hindi na sila tatlong taong pinagdikit ng awat, kundi isang tunay na pamilya na pinagbuklod ng pagmamahal at bagong simula. Lumipas pa ang mga taon, nag-aral siya ng mabuti. Nakagraduate ng high school at nag-aaral na sa kolehiyo. Pinag-aaral si Mark ng mabuti ng mag-asawa. Pero gusto niya rin na makatulong kaya naghanap din siya ng part-time job habang nag-aaral. Ayaw niyang abalahin ang mga ito, lalo na at matatanda na rin naman. "Mark, ano ka ba naman?" tanong ni Aling Alma nang mag-abot siya ng share sa kanyang sahod. "Sa'yo yan, gastusin mo. Ikaw talaga, may pera naman kami ng tatay mo. Kaya ka naman talaga naming pag-aralin, pero syempre, pinayagan ka namin magkaroon ng part-time job para sa experience na lang din. Pero kung iniisip mong mag-ambag dito dahil lamang kumikita ka, wag na. Masaya na kaming nagsisikap kang mag-aral ng mabuti." Napangiti siya at niyakap na lang si Aling Alma. Wala talaga siyang masabing masama sa kabaitan ng mag-asawa. Kaya nga kapag nakagraduate siya, alam niyang tatanaw siya ng utang na loob sa mga ito. Gagawin niya yon ng kusa, gaya ng kung paano siya minahal ng kusa ng mga ito. Hanggang sa nakagraduate na si Mark, nagkaroon ng magandang trabaho at umaasenso na kahit papaano. Minsan, iniisip niya na parang guardian angel niya si Sean. Pakiramdam niya, nasa tabi lang niya ito. Simula nang mawala ito sa mundo, naging mahirap ang buhay. Subalit napadpad siya sa mga mabubuting magulang at parang bawat gawin niya, madali na lamang ang tagumpay. Na para bang binulungan ng kapatid niya ang Diyos na marami na siyang hirap na pinagdaanan. Kaya sana ay mas maging madali ang buhay ni Mark ngayong wala na si Sean. "Ano ba to, anak?" tanong ni Aling Alma. "Trip to Thailand. Mag-trip kami ng tatay mo?" Napangiti naman si Mark. "Opo, para makapagbakasyon po kayo at masuot ni tatay ang mga pangmalakasan niyang outfit." Natawa naman si Mang Eddie. "Anak, sana nagpainom ka na lang." Sinamaan niya ito ng tingin. "Tay, parang ewan. Bundat ka na nga Saka pinagbawal na yun ng doktor. Kay talaga, mag-Thailand na lang kayo ni nanay." Tinanggal ni Aling Alma ang salamin at mataman siyang tiningnan. "Anak, masyado mo na kaming pinapamper ng tatay mo. Ikaw na nga ang nagpagawa nitong bahay. Kung iniisip mo na may utang na loob ka sa amin ay hindi ganun yon." Mahina namang tumawa si Mark. "Nay, oo, at may utang na loob ako sa inyo. Pero syempre, ginagawa ko po ito kasi mahal ko kayo. Kayo ang naging pamilya ko, kaya gusto ko po sana na mapasaya kayong dalawa. Saka habang tumatanda, ang titigas na po ng mga ulo ninyo." Habang nagtatawanan sila, may narinig silang boses sa labas. Pumunta siya sa gate at para bang tumigil ang mundo. Nakatayo sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay si Lucy na kanyang ina. Ang dating ganda nito ay napalitan ng kapansin-pansing pagod, gusot ang damit, at ang mga mata ay malamig at mapanumbat pa rin. "Mark?" tawag ni Lucy. "Nay,
Halos pabulong na sagot ni Mark at parang natuyuan ng laway. Hindi niya alam kung lalapit o tatakbo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Lumipat kasi ito ng ibang lugar nang iwan ang kanyang amain. Hindi na inasahan na babalik pa ito. Lumapit si Lucy at matalim ang tingin. Ang laki mo na. Mukhang masarap ng buhay mo rito ah. Maganda ng buhay mo? Hindi sumagot si Mark. Nanay Alma? Umangat ang kilay nito. Nanay mo na siya ngayon ah. Ano? Pinapayaman mo ang mga kumupkup sa'yo. Samantalang ang nanay mong umiri sa'yo. Hindi mo man lang naalalang tulungan? Napalunok si Mark. Nay! Alam mo Mark, marami akong naririnig sa mga tao. Sabi nila, ang anak kong itinapon ko raw, may bagong pamilya na. Pati bahay ng mga yan pinagawa mo pa? Nakakainis lang. Kasi ako heto, walang-wala. Tumahimik si Mark at pinilit niyang manatiling magalang. Kinikilala niya pa rin naman ito bilang ina, pero hindi madali para sa kanya na patawarin ito. Huminga ng malalim si Mark. Nay, kung gusto niyo po, pwede tayong mag-usap ng maayos. Huwag po kayong magalit. Ngumisi si Lucy ng mapait. Maayos? Akala mo ba madadaan mo ko sa magalang na tono mo? Alam mo bang ako ang tunay mong ina? Ako ang nagluwal sa'yo. Alam ko po. Sinampal-sampal ni Lucy ang mukha niya. Kung alam mo, bakit hindi mo ako tinutulungan ngayon? Utang mo sa akin to. Kung hindi mo pinatay ang kapatid mo nun, baka may suporta pa ako ngayon. Akong dapat tinutulungan mo, hindi ang mga yan. Halos madurog ang puso ni Mark sa mga salitang yon. Hindi pa naman siya nakakabawi sa nakaraan. Heto na naman ang dating sugat. Binubuksan ulit sa kanya ng sariling ina. Nay, mahina niyang sabi at nanginginig ang boses. Hindi po totoo yun. Wala po akong intensyong... Huwag mo akong manay-nay dyan ah, sigaw ni Lucy. Kung hindi mo pinakain ng mga pagkain ng patay si Sean, sana buhay pa siya. Parang biglang may humampas na malakas na bakal sa dibdib ni Mark. Tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Si Sean lang ang kahinaan niya. Nanginig ang kamay niya. Gusto niyang sumagot pero walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig. Nay, bulong niya. Gutom kami nun. Wala akong intensyong... Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Aling Alma, may hawak pang sandok at sa mukha nito ay halatang nagulat at nagalit. Kasunod nito ang asawa. Ano tong naririnig ko? Tanong ni Aling Alma, diretsong nakatingin kay Lucy. Ikaw ba si Alma? Sagot ni Lucy at nakataas ang kilay. Ikaw palang nagpapanggap na ina ng anak ko? Hindi ako nagpapanggap. Matatag na tugon ni Aling Alma. Ako ang naging ina niya nang talikuran mo siya. Ako ang nagpakain sa kanya nang gutom siya. Nagbigay ng tahanan sa kanya nang pinalayas mo at yumakap sa kanya nang lahat ay tumalikod. Pagkatapos ay babalik ka ngayon kung kailan maganda na ang buhay ng anak mo? Ano ka? Sira ulo? Gagamitin mo pang trauma ni Mark? Mas lalo mong pinapatunayan sa akin na wala kang kwentang ina. Ako ang nagluwal sa kanya, sigaw ni Lucy. Pero iniwan mo rin siya, sagot naman ni Aling Alma na inaawat ni Mang Eddie. Ikaw na babae ka. Sobrang kapal ng mukha mo. Kung tutuusin, ikaw ang may dahilan kung bakit namatay ang anak mo. Kung hindi mo ginugutom ang mga bata nun, hindi sila kakain ng mga pagkain na hindi naman para sa kanila. Tapos ngayon, ibubuntun mo lang kay Mark? Huwag mong isisi sa iba ang kasalanan mo. Matanda ka na, pero ang liit pa rin ang utak mo. Nay, hinawakan ni Mark si Aling Alma. Pasok na po kayo. Ako na po ang bahala. Namula si Lucy at halatang tinamaan. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Wala akong alam sa mga pinagdaanan mo.
Pero hindi excuse yan para maging pabaya kang ina sa 2 anak mo. Sagot ni Aling Alma at hindi na talaga makapagpigil ng galit. Ano karapatan mong pangaralan ako? Napairap si Aling Alma. Umalis ka na rito. Wala kang mapapala kay Mark. Huwag kang humingi ng sustento na para bang naging nanay ka. Kasi ginamit mo lang naman ang mga anak mo. Hindi ba't inalagaan mo lang naman si Sean noon para sa sustento ng tatay niya? At itong si Mark, tinapon mo lang na parang basura. Ilang taon siyang nasa amin. Umasa ako na kahit papaano ay babawiin mo ang sarili mong anak. Kasi hindi naman lihim ang pagkupkup namin sa kanya. Pero may ginawa ka ba? Wala. Kung maturing mo ang anak mo parang tai lang sa kalsada. Ngayong nakikita mong maganda ng buhay, magkiklaim ka na nanay ka. Umalis ka na rito. Kapag hindi ka pa umalis, magpapatawag ako ng barangay. Ipapablatter din kita. Huwag mo kong subukan ha. Hindi pa ako nakikipag-away sa tanang buhay ko, baka masampulan kita. Huminga ng malalim si Mark at inilabas ang lahat ng pera na mayroon siya sa wallet. Ibinigay niya yon kay Lucy. Walang hiya naman yung tinanggap ng kanyang ina. Ito na po ang una at huling magbibigay ako sa inyo ng pera. Para sa akin, kinikilala ko pa rin po kayong ina. Pero alam po natin pareho na pinabayaan niyo po kami ni Sean. Kaya pasensya na po, pero wala na po kayong maaasahan sa akin. Napairap naman si Lucy. Di wag! Ang damot mo! Makaalis na nga rito. Nang makaalis si Lucy, mas lalong naiinis si Aling Alma. Pinakalma na lamang nila ni Mang Eddie dahil gigil na gigil pa rin. Pero may bahagi pa rin sa kanya na iniisip si Lucy. Kapag nangangailangan ito ng tulong, baka hindi rin niya mapigilan na tulungan. Gayunpaman, hindi na rin naman ibibigay ang lahat. Hindi siya ganoon kamartir sa nanay niyang pinabayaan siya. Lumipas pa ang mga taon, nagkaroon na siya ng asawa. Katrabaho niya lang din, kaya mabilis silang nagkasundo. Kaya nang magplano ng kasal, naging madali na lang para sa kanila. Naging maayos ang kanilang pamumuhay hanggang sa nagkaroon sila ng anak na lalaki. 7-year-old na at napakakulit. Susunod naman ang pangalawa na nasa tiyan pa ni Claire. Sa bahay, kasama rin nila sina Aling Alma at Mang Eddie. Ayaw niya rin kasing mawalay sa mga ito, lalo na at gusto rin makasama ang mga apo. Ano po yung undas, Papa? Tanong ni Liam Sean sa kanya. Napangiti si Mark habang nagdadrive. Undas, ibig sabihin, pupunta tayo sa sementeryo at aalalahanin ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Maya-maya ay nakarating na sila sa sementeryo. Nasa malawak ng space ang puntod ni Sean at Paulo. Talagang pinaglaanan niya yon at parang bahay. Yun kasi ang gusto ni Sean. Gusto niya rin kasi na makapag-overnight sila roon. Papa, bakit ang bata pa po ni Tito Sean dyan sa picture? Tanong ng kanyang 5 taong anak. Napangiti siya habang nagsisindi ng kandila. Bata pa kasi siyang namatay, anak. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Pinagmasdan ni Mark ang larawan doon ni Sean. Miss na miss niya na ang kanyang kapatid. Sana ay masaya na ito sa kung nasaan man ito. Papa, kamukha ko po siya, sabi ni Liam. Tumingin siya sa kanyang anak. Oo nga, kamukha mo ang tito mo. Nang una niyang mahawakan ang anak na si Liam, bumuhos agad ang mga luha ni Mark. Kamukhang kamukha kasi ito ng kapatid niya. At habang lumalaki, mas napapansin niya ang pagkakahawig. Papa, mahinahong sabi ni Liam. Love lang siguro po siya ni Lord, kaya siya kinuha agad. Hindi po ako naniniwala na hindi mo po siya inalagaan. Kasi ikaw po ang best papa in the world. Inaalagaan mo po ako, so wag ka na pong malungkot. Tumulo ang mga luha ni Mark. Pakiramdam niya, kinakausap siya ni Sean. Parang sinasabi nito na pakawalan niya na ang lahat ng pagsisisi sa kanyang puso at maging masaya sa kung ano ang meron siya ngayon. Halina kayo, kumain na kayo mahal, tawag ni Claire sa kanila. Pinunasan ni Mark ang luha at binuhat ang kanyang anak.
Nang pagmasdan niya ang kanyang pamilya, napapikit siya sa sobrang saya. Sa wakas, magaan na ang kanyang puso at salamat sa may kapal na hindi siya pinabayaan pagkatapos ng lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga taong nawawala sa ating buhay. Pero hindi ibig sabihin na kailangan na rin nating sumuko katulad nila. Ipinapakita rin ang kwento ni Mark na may mga tao pa rin naman na magmamahal sa atin at magmamalasakit, kahit na hindi tayo kaano-ano. At sa nagdaang undas, marami ang malungkot at marami ang nangulila. Subalit sa bandang huli, sana'y alalahanin na lang natin ang masasayang alaala na kasama natin ang mga yumaong mahal sa buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.